Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo si Mama Mia on a Monday afternoon. Charot, afternoon na ba? Noon pa pala. Pero kung afternoon mo to pinapakinggan at kung hindi Monday at kung gabi, morning or whatever it is, hello sa'yo. Good day. Charot. Anyways, maraming salamat for checking by and for dropping by para makinig at manood o makinig na lang kasi picture ko lang naman ang nakikita nyo dyan dito sa ating channel para sa panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo sa araw na ito. Naku naman, kayo ba'y excited dyan? Bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyo. Lalo ka na laging nagbabalik dito sa ating channel. Lagi talagang chine-check kung meron tayong bagong upload at laging pinapanood o pinapakinggan ang bago nating labas na kwento. Maraming salamat sa iyo at lagi ka pa rin nandyan. Minamahal mo pa rin ako kahit malat na malat tayo. Charot. Hi ako kay Noemi Badon. Maraming salamat. Aimee D6Z. Hello sa Lonet family or Lunit family. Hello din sa kay Liza Chen, kay Gimaras Girl na lagi naman talagang naka-tune in sa atin dito. Hi din kay Jocelyn Palis, Liza Anobling. Ayan, maraming salamat. From Saudi Arabia, thank you so much sa iyo. Sana nga nare-relieve ko yung stress mo, hindi nadadagdagan. Charon. Maria Elena Abe, maraming salamat. Marilyn Castillo, Sandara Undi, thank you very much. Nina Gasilios, Jinky Beruela, maraming salamat sa iyo, Jinky. Ayun, God bless you more, Nina. Hi din kay Chrislene Cabael, maraming salamat. Halatang malat daw ako, yes. Kaka-concert ko to araw-araw, gabi-gabi. Charot lang. Hi din kay Ma'am Judith McGovern. Hello, Madam. Maraming salamat sa pakikinig mo. Ayun, busy raw siya sa trabaho. Thank you so much sa iyong mga payo and everything. And sa iyong husband, maraming salamat. And of course, wag na nating patagalin. Eto na po ang ating tampok na kwento. Anong ampok? Tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Yung binigay mo ang lahat ng pagmamahal na meron ka. Ang purong-puro mong intensyon, ang lahat-lahat ng efforts na pwedeng maisip ng isang taong nagmamahal. Pero ang binalik lang sa'yo ay punong-puno ng pasakit at paghihirap. Minsan, mga babae din ang problema. Dear Mama Mia, 10 hakbang mo palapit sa kanya. Malaya ka na. You got my heart and you had it the first day we met. As I sing the first line of the song, hindi ko mapigilang tumingin sa kanyang direksyon from time to time as she stood sexily together with a lot of crowd. She was wearing a pair of white platform sandals, pastel pink split ruffle hem skirt, and white lace up crop top with it. She puts light makeup too that made her look so fresh. Ang kanyang mahaba, wavy at ash gray na buhok was in a messy bun. Napakaganda niyang tignan. And her eyes weren't that bad. They were big, hazelnut eyes, and she was blessed with a pouted lips and a perfect bow of a mouth. Ngayon ay ngumingiti na siya sweetly as she recorded a video of me singing on the stage. And that's the one thing I loved about her. She wasn't afraid to flex me on social media accounts, even though haggard naman talaga ang itsura ko. Hindi siya katulad ng ibang babaeng hindi na ipiflex ang kanilang mga boyfriend kapag hindi ito gwapong-gwapo tignan. Pero siya, wala siyang pakialam. Piniflex niya ako sa kanyang mga stories, sa kanyang mga lives, at kung ano-ano pa. She hasn't known how happy my heart was every time she does it.
Masayang masaya ako kapag nakikita kong proud na proud siya sa akin. When our eyes met, her eyes sparkles and a wild smile immediately plastered to my face when I read her lips saying, "I love you," while winking at me. I shook my head. Damn, this girl is really distracting me. She brings me to a new world where everything I see appears to be a change in my perspective in life. She made me believe that there's still good and beautiful things in this cruel world. And I'm so glad to have a woman like her who's very supportive and who's very proud of me. Tandang-tanda ko pa bawat detalye. Lahat ng katiting ng mga detalye kung paano kami nagkakilala, kung paano nag-umpisa ang lahat. It all started on the airplane when I heard her crying. Medyo nairita na ako dahil hindi ako makakatulog peacefully. And that day, wala po akong maayos na tulog for the past few weeks. Dahil nga sa aming mga basketball trainings at kung ano-ano pang mga extracurriculars na ginagawa ko sa buhay ko. At ang pag-iyak niya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit ipikit ko na ang aking mga mata ay hindi ko pa ring magawang patulugin ang aking diwa. I looked at her direction para tanungin kung ano bang problema niya at kung bakit siya umiiyak dahil nakakaistorbo siya ng ibang mga tao sa eroplano. But the moment my eyes landed on her face, my heart felt like it stabbed into a million times. Ayaw na ayaw ko po talagang nakakakita ng mga babaeng umiiyak. Naalala ko po ang nanay ko sa kanila. Kaya naman dahil naawa ako sa kanyang pag-iyak ay binigyan ko po siya ng chocolates. Hoping na yun ang maging dahilan para tumigil siya sa kanyang pag-iyak. I know na iniisip kong parang bata naman na sinuhulan mo ng candy para tumigil sa kakangawa. But I'm glad that it worked. I thought na hindi na kami magkikita pa ulit matapos ang small incident na yon. But to my surprise, napakaliit lang naman talaga ng mundo, Mama Mia. Nagkita kami ulit on our school campus. At alam niyo ba kung ano ang mas nakakagulat at mas nakakatawa? Childhood friend pala siya ng best friend kong itago na lang natin sa pangalang Clark. There ain't nothing in this world like a Filipina girl. I stood up and the crowd is now dancing lightly. And if you find the Filipina and she finds you, you better keep her. After we finish our performance, ay agad na kaming nagpasalamat at nagtungo sa backstage because I'll make her pay for what she did a while ago na dinistract niya ang performance ko. Maybe one kiss will do. Hindi naman ako natagalan sa paghahanap sa kanya dahil nakita ko kaagad siya na nakaupo sa my counter habang sumisip-sip ito ng alak. Agad kong niyakap ang mga kamay ko sa kaniyang bewang. "Oh, how's our performance, my love?" Tanong ko sa kanya. "Very good and super cool." Sagot niya without even glancing at me. Nagulat ako sa pag-iba ng mood niya kasi parang kanina lang ay ang saya-saya niya. Tapos ngayon, eto na naman siya, tinotoyo na naman. Hinalikan ko siya sa ibabaw ng kaniyang ulo mula sa likuran. "Anong problema? Bakit nag-iba na naman bigla yung mood mo? Are you okay?" Tanong ko at ang reply niya lang ay ang dalawang pagtango bago siya tuluyang tumayo. "Let's go home," sabi niya matapos niyang ayusin ang sarili niya. 3 araw nang nakalipas simula nung kumanta kami sa isang bar and napansin ko na parang nag-iiba na ang ugali ni Erin. Oo nga pala, nakalimutan ko nga palang banggitin ang pangalan ng magandang dalagang ito.
Erin, Mama Mia. Yan ang itawag niyo sa kanya, although hindi naman niya yan tunay na pangalan. Naramdaman ko na parang naging distant si Erin sa akin. Naramdaman ko na parang palamig ng palamig ang pakikitungo niya sa akin sa bawat araw na lumilipas. Hindi siya masyadong nagsasalita tulad ng dati. Hindi siya masyadong palakibo, and it's not her because she's the type of girl na napakarami talagang stories to tell. Hindi yan nauubusan ng kwento, at ilang beses ko na rin siyang tinanong kung may problema ba siya, may problema ba kami, o may bumabagabag ba sa kanya, o kung may nagawa man ako na kasalanan o may nasabi akong mali sa kanya. Pero ang lagi niyang sinasagot sa akin ay wala. Ayos lang siya. San ba kasi tayo pupunta? Jacob ha, binabalaan na kita. Kapag ito kalokohan na naman, tatamaan ka na talaga sa akin. Tumawa lang ako, trying to ease the tension. Kalma ka lang babe, basta ihakbang mo lang yung mga paa mo. Nandito kami ngayon sa isang mall habang nakapiring siyang naglalakad. Inaya ko kasi siyang lumabas, baka sakaling sa pian shot bumalik yung dating girlfriend ko na maingay, madaldal at palangiti. Huwag kang mag-alala, nasa klikuran mo lang ako, kaya hindi ka madadapa. Aray! Sabi ko. Sira ulo ka, paano mo ako masasalo, inasa likuran kita? Napahagalpak na naman ako sa kakatawa. Kaya nga nasa likuran mo lang ako parang kitang-kita ko yung pagkakadapa mo. Sabi ko naman na binibiro lang siya para mapatawa. Ayoko na, sabi niya sabay tanggal nung panyong nakapiring sa mga mata niya. Uuwi na ako. Oh my God. Sabi niya mas lalo pa akong napahagalpak sa kakatawa nang makita ko yung kanyang reaksyon. Available na ulit? Tanong niya. Oo, available na ulit. Go, pick your favorite books at ako ang magbabayad sa lahat ng mapipili mo. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa aking mga labi at niyakap niya ako ng pagkahigpit-higpit. Tapos sumigaw siya at nagte-thank you sa akin. Sabi niya yon bago siya kumaripas ng takbo papasok sa loob ng National Bookstore. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago niya nakuha lahat ng gusto niyang bilhing libro at agad ko namang binayaran ng lahat ng yon. Babe, thank you for this day ha. You made me so happy talaga. Sobrang thankful ko kay God dahil nakilala kita. Ngumiti lang ako pagkatapos ay patuloy siyang nagsasalita. Nasa iyo na ang lahat, babe. Kung tutuusin, mas maswerte ako dahil may boyfriend akong kagaya mo. I love you so much, babe. Sabi niya sabay halik sa aking pisngi. Marami rin ang nagkakagusto sa akin dahil bukod sa captain ball ako ng team ay member din ako ng isang banda. Pero Mama Mia, kahit sa hindi naman pagmamayabang ay maraming nagkakagusto sa akin, ay hindi pa rin yun valid reason para magloko ako. Ayokong magloko dahil alam ko kung gaano kasakit ang maloko. Saksi kasi ako sa bawat pag-iyak ni Mama noon gabi-gabi dahil sa ginagawang panluloko ni Papa sa kanya. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hinding-hindi ako tutulad sa ama ko. Hinding-hindi ako magpapaiyak ng babae lalo na kung panluloko ang magiging dahilan. I never hurt Erin intentionally at wala akong balak na saktan siya. Kaya siguro napakamaingat ko pagdating sa relasyon naming dalawa. Kapag may problema kami, sinisettle namin kaagad. Kapag may hindi kami nagustuhan sa isa't isa, sinasabi namin kaagad ito. Tumagal kami kahit na first time ko noong magka-girlfriend. Patagal ng patagal ay mas lalong nagiging matatag yung relasyon namin. Kaya sobrang laki talaga ng tiwala ko kay Erin na hindi niya rin ako lolokohin. Mahal na mahal namin ang isa't isa.
At siguradong sigurado ako na kung hindi man kami ang itinadhana at kung hindi man kami ang magkakatuluyan, at least hindi lokohan ang magiging dahilan ng aming hiwalayan. Mama Mia, kahit na may parte sa isip ko ang nagsasabing baka nga hindi kami ang itinadhana ni Erin sa isa't isa dahil masyado pang maaga yun para sabihin na kami na talaga hanggang forever, ay nakikita ko rin po ang sarili ko na siya na ang kasama hanggang sa aking pagtanda. Siya yung unang babaeng minahal ko at bukod sa pamilya ko, ay siya lang ang pinaka-importante sa puso ko. At patuloy ko po siyang mamahalin at hindi na magbabago pa yon. Hindi ko nga alam kung bakit ang lakas ng tama ako sa kanya eh. Marahil totoo nga yata ang sinasabi ng ibang tao na kapag tinamaan ka ay maa-addict ka. Love is very addictive. Kaya nga siguro parang na-addict ako sa pagmamahal ko sa girlfriend ko. Good morning, babe. Bungad ko pagkasagot niya sa tawag ko. Morning, she replied shortly. Kamusta ng pakiramdam mo, babe? Tanong ko. Medyo okay na, pero sumasakit pa rin tong ulo ko eh. Ayan, nagpuyat ka na naman kasi sa kakapanood mo ng K-drama at kababasa mo ng kung anong libro. Sabi ko sa kanya dahil kilalang kilala ko po ang girlfriend ko. Kung hindi K-drama ay pagbabasa po ang libangan niya. 3 araw na kasi siyang nilalagnat ngayon simula noong nakauwi siya sa kanila. At 3 araw na rin na hindi kami nakakapag-usap ng maayos dahil nga may sakit siya. Nag-aalala na nga ako rito dahil palagi siyang pagod o di kaya'y inaantok at paniguradong walang nag-aalaga sa kanya sa mga oras na yon. Nagkakasalisihan kasi sila ni na tita kasi nung umuwi siya, si na tita naman ay dumalaw sa bahay ng lolo't lola niya. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala, mawawala rin tong lagnat ko. Sabi niya. Nakakain ka na ba? Yung gamot mo, nainom mo na ba? Tanong ko sa kanya bilang pagpapaalala na huwag siyang magpapalipas ng kain kasi nga delikado at may sakit pa siya. At syempre, para mas mabilis siyang gumaling, kailangan niyang inumin sa tamang oras yung mga gamot niya. Hindi pa, pagod ako. Mamaya na lang. Napabuntong hininga na lang ako sa sagot niya. Ang tigas-tigas naman talaga ng ulo ng girlfriend kong to. Paano ka gagaling yan? Hindi ka kumakain sa tamang oras. Tapos yung gamot mo, hindi mo pa iniinom. Mamaya, promise. Sige na, matutulog muna ako. Hindi pa nga ako nakasagot sa huling sinabi niya, ay pinatay na niya agad ang tawag naming dalawa. Hindi ko po maiwasan ang mag-overthink, Mama Mia. Parang mas lalong nagiging matigas ang ulo ng girlfriend ko this past few days. At hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa kanya para tumigil na siya sa kakapuyat niya. Hindi ko naman makukuha yung cellphone niya para mapatulog siya dahil malayo kami sa isa't isa. Tama. Para mas maalagaan ko siya, para mas masaway ko siya sa mga mali niyang routine, pupuntahan ko siya sa kanila bukas. Mahigit 1.5 oras lang naman yung biyahe mula rito sa probinsya ni na Lola papunta sa kanila eh. Matutulog na sana ako nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko. She's calling. Babe, I miss you. Bungad niya sa akin kaya napangiti naman ako at napawi lahat ng inis ko sa kanya at lahat ng pag-overthink ko. Nako babe, yan ka na naman eh. Mas lalo mo akong mamimiss niyan. I teased her. Pero I miss you rin babe, sobra. Inis na inis ka pa kanina. Marupok ka, sabi niya habang tumatawa dahil agad naman din akong mahuhulog, isang I miss you niya lang. Nanlalambot kasi ako kapag ganyan ka eh. Bakit ba? Ikaw ang naiisip ko at hindi na mawala-wala pa, sabi niya.
I rolled my eyes. Baliw talaga. Sinabihan ba naman ako ng isang linya ng kanta? Oh, natahimik ka na riyan. Kinikilig ka na naman sa akin oh. Ayan oh, paanong nanlalambot ba? Patingin nga. Sabi niya sa akin. Log in your Facebook account, I'll send it there. Nag-selfie ako at agad na sinend sa kanya yung picture kong naka-killer smile habang naka-finger heart pa. Ilang oras din kaming nag-usap ni Erin before we decided to finally go to sleep. Maaga pa kasi ako bukas dahil may bibilhin pa ako na kakailanganin ko para bukas. Kinabukasan, maaga akong nagising kaya agad akong naghanda at inayos na ang mga dapat kong ayusin. Nakapagpaalam na rin ako kina Lola kagabi pa bago ako natulog kaya wala na akong poproblemahin pa. Nang matapos ay agad naman akong nagtungo sa pinakamalapit na mall dito sa amin para bilhin yung mga kakailanganin ko para mamaya. After I bought everything that I need, ay umuwi na agad ako sa bahay nila Lola para kunin na yung bag ko at maiuwi itong pinamili kong grocery para sa lolo't lola ko. Kaya ayun, matapos akong nakauwi sa bahay ay agad din naman akong bumiyahe. Matapos ang halos 2 oras na biyahe ko papunta sa bahay nila Erin, ay sa wakas nandito na rin ako sa loob ng bahay nila. Binigyan kasi ako nila tita ng susi para kapag dumalaw ako sa kanila at kahit wala sila ay makapasok ako sa loob ng bahay nila para roon ako makapagpahinga. Ganun po ka-opened ang relationship namin ni Erin sa bawat parte ng aming pamilya. Tanggap na si Erin ng mga magulang ko pati na rin ng mga lolo't lola ko. At ako rin naman sa kanya ay tanggap na rin ang kanyang pamilya. Kung tutuusin ay wala na pong problema sa relasyon namin. Kung tutuusin ay masaya na po kami dahil wala pong hadlang sa pagitan naming dalawa. Sinilip ko si Erin nung makapasok na ako sa loob ng bahay nila. Nasa kwarto niya siya sa 2nd floor at nakita kong mahimbing siyang natutulog doon kaya tinake advantage ko yun para maihanda ko yung malaking sorpresa ko para sa kanya. Babe, ikaw ba yan? Finally, you answered my calls. What happened? Are you okay? May problema ka ba? Nakauwi na ako't lahat-lahat dito sa dorm pero hindi ka man lang nagparamdam o nagpakita sa akin ng halos 1 linggo. Tinawagan ko si tita pero hindi niya ako sinasagot. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Sobrang nag-aalala na ako rito. Nasaan ka ba? Sunod-sunod na tanong niya. Suotin mo yung pinadala ko sa'yo kaninang umaga. We're going to attend a birthday party and I'll fetch you at 1 o'clock in the afternoon. I said without answering her questions. Exactly 1 p.m. ay sinundo ko na si Erin sa dorm nila habang suot-suot niya yung white gown. Agad kaming nagtungo sa plaza kung saan malapit lang sa simbahan na palagi naming pinupuntahan para magdasal. Nung makarating kami ay nauna akong bumaba sa sasakyan at nahiniram ko lang kay Clark at umikot ako papunta sa kabilang pinto para saan siya nakaupo at pagbuksan siya ng pintuan. Akala ko ba a-attend tayo ng party? Sabi niya habang nakakunot noo. Shh! Just follow the red petals in the floor until it stops, okay? Sabi ko kahit punong-puno ng pagtataka yung mukha niya ay sumunod pa rin naman siya, Mama Mia. Napapahinto siya sa tuwing may mga batang lumalapit sa kanya para bigyan siya ng pink and red tulips. Erin really loves tulips so much. Yun ang pinakapaborito niyang bulaklak. Kaya every time she received those flowers ay napapangiti siya at inaamoy-amoy pa ang mga ito. She keeps on walking hanggang sa huminto yung mga petals sa harap ng mga kaibigan ko na may hawak-hawak na illustration board na may nakasulat na, "Will you marry me?" "Will you?" I asked her, even I already knew her answer. Jacob,
Sabi niya matapos ang ilang segundong pagkatulala. Doon ay nag-umpisang bumuhos ang mga luha sa kaniyang mga mata. Dumaloy ito sa kaniyang rosy cheeks. I can't. I'm so sorry. Sabi niya habang umiiyak na para bang sakit na sakit sa kaniyang nararamdaman. I already knew everything. Please just say yes and I'll take all the responsibilities. Sabi ko. Gulat na gulat siya sa mga sinabi ko, Mama Mia. Ha? How? Last week, nagpunta ako sa bahay niyo because I got so worried. Nung nandun na ako sa bahay ninyo, I take a look at your room first. And there, nakita kita sleeping peacefully on your bed. Nagluto pa nga ako ng lahat ng mga paborito mong putahe. Fried chicken, pasta, picadillo, and pan-seared salmon with kale and apple salad. Habang hinihintay kong maluto yung mga niluluto kong ulam, ay sinisimulan ko nang mag-decorate sa sala nyo. Pinalobo ko na yung mga balloons at halos hingalin pa nga ako noon dahil mano-mano ko yung ginawa kasi nakalimutan kong magdala ng inflator. Hindi rin ako nakabili ng pump ng balloons kaya no choice ako kundi hipa ng mga yon. Nang matapos ako sa mga lobo ay kinuha ko yung isang maliit na mesa at 2 upuan mula sa kusina ninyo para dalhin sa sala. Nilagyan ko rin ng pulang tela na galing pa sa cabinet ng mga kurtina ni Lola para lang magmukha tayong nasa restaurant tong araw na yon. Kasi may sakit ka hindi ka makalabas, 'di ba? Ikinabit ko rin sa pader yung mga pinamili kong cards na may nakasulat na happy anniversary. Pero dinagdagan ko lang ng mga letters na nabili ko para ang kinalabasan ay happy 2nd anniversary, babe. Pabalik-balik ako sa kusina para i-check yung mga niluluto ko dahil baka masunog ang mga yon. Bago ko sinimulang ikabit yung mga umiilaw na lobo sa gilid at sa taas ng pader ng sala ninyo, yung iba ay kinalat ko sa sahig kasabay ng mga red and white rose petals para mas lalong romantic. After that, nagsulat pa ako ng short poems at short messages on the sticky notes para idikit ko rin yun sa pader ng bahay ninyo na may pa-heart shape pa. Sakto naman na nung natapos na ako ay natapos din ang mga niluto ko. Naluto na yung mga paborito mong ulam. Inihanda ko agad ang mga yon sa mesa kasama ng mga pinamili ko ring prutas, chocolate cake, chips at wine. When I made sure that everything is fine and well prepared, ay yung sarili ko naman yung inayos ko noon. Nagugas ako ng mukha ko and changed my clothes. I even sprayed perfume and when I feel like I'm ready, I immediately grabbed the bouquet of red and pink tulips and dialed your number. Nakailang tawag pa ako nun sa'yo pero hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Kaya I decided na umakyat na sa taas. Sabi ko at tinigil ko doon ang aking pagkukwento. Hinignan niya ako sa mga mata at kitang-kita ko ang guilt na rumehestro mula dito. Nakita mo? Sabi niya. Yes, sagot ko and I laughed bitterly. I opened the door slowly. But to my surprise, I saw you lying on your bed together with your ex-boyfriend, naked. I whispered shakily and tears stinging my eyes as I watched her. Sorry. I'm really sorry, Jacob. Nung hindi ako nagparamdam sa'yo ng halos 1 linggo, ay umuwi ako sa amin nun, kina mama. Umiyak ako ng umiyak sa harap ni mama dahil sa sobrang sakit. Umiyak ako. Hindi lang dahil sa nakita kong nakahubot-hubad ka habang nakahiga sa kama kasama siya. Umiyak ako dahil tinanong ko ang sarili ko. Bakit sa dinami-dami ng tao? Bakit sa kapatid ko pa? Bakit sa anak pa ni Papa sa ibang babae?
Jacob, I'm so sorry. Hindi ko kasi alam na kapatid mo pala si Hero. Akala ko kasi malayong kamag-anak mo lang siya eh. Kaya kayo magkaapelido? Tinanong naman kita noon tungkol sa kanya, 'di ba? Tungkol doon, 'di ba? Alam mo ba, Erin? Nung araw na yon, gustong-gusto kong lapitan kayo at bugbugin yung kapatid ko. Pero dahil sa sobrang sakit, nitignan kayo ay parang inaapakan nyo na yung puso ko hanggang sa madurog ito ng madurog. Kinausap ko sila tita at sinabi ko sa kanila lahat, hindi para mapagalitan ka o ipahamak kita, kundi dahil para pakiusapan sila na kung sakaling pumayag kang pakasalan ako, ay aakuin ko ang lahat ng responsibilidad sa'yo at sa magiging anak mo. Oo, Erin, alam kong buntis ka na. Nakita ko yung 2 pregnancy test sa sahig ng kwarto mo and it's positive. Kaya siguro hindi ka umiinom ng gamot, ano? Kaya siguro wala kang ganang kumain dahil doon. Mahal na mahal kita, Erin eh. Sabi ko habang pinupunasan ng mga luha sa mga mata ko. Mahal pa rin kita kahit ang sakit-sakit na. Mahal pa rin kita kahit nakakatanga na. Mahal pa rin kita kahit nakakadurog ka na. Jacob, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga tingin niya na yon, pati na rin ng pag-iyak niya. Kaya hindi ko na iwasang magtanong, Mama Mia. Minahal mo ba talaga ako, Erin? Oo naman. Minahal kita pero hindi nga lang gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Honest niyang sagot sa akin. Minahal kita ng sobra, Erin, pero bakit ganon? Bakit yung mga binibigay mo sa aking pagmamahal ay puro na lang yung tira-tira? Hindi ko naman siguro deserve ang tira-tira, 'di ba? Jacob, I'm really sorry. Binigay ko naman sa'yo lahat Ni hindi ko nga mabigyan ng oras ang sarili ko para lang maalagaan ka ng maayos. Tapos ganito lang? Ano bang kulang sa akin? Ano ba? Sabihin mo naman Minapamura na ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Erin, nakala ko maaasahan ka. Akala ko lang pala lahat ng yon. Pare-parehas lang pala kayong manloloko. Wala kang pinagkaiba sa tatay ko. Sumbat ko sa kanya habang naiiyak na ako dahil sa sobrang galit, sobrang sakit at sobrang inis. Sabihin mo nga sa akin. Sabihin mo nga kung ano pa yung kulang ko. Willing naman akong punan lahat ng pagkukulang ko sa iyo eh. Hindi siya nakasagot sa mga sinabi ko, Mama Mia. Naaalala mo pa ba? Do you still remember the promise that I've promised to you? I asked her while my tears keep falling kahit na pinipigilan ko na. Tumango siya. Oo. Yes, bakit? Tutuparin ko na yun ngayon. And for the last time, 10 hakbang. 10 hakbang mo papalapit sa kanya at malaya ka na. Huminga ako ng malalim, inipon lahat ng tapang na meron ako. Sana tuparin mo yung pangako mong yun. Sinenyasan ko yung wedding organizer na buksan na yung pintuan at saka ako na unang naglakad papasok sa loob ng simbahan at pumwesto sa may gilid kung saan naroon yung mga kabanda ko. Sinimulan ko ng kumanta at habang kumakanta ako, siya namang dahang-dahang paghakbang niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at nagsimula na namang umagos ang mga luha sa mga mata ko. Kasi for the last time, pinili pa rin niya akong lokohin. Pinili pa rin niya akong wasakin. Oo, Mama Mia.
Hindi ko alam kung maiintindihan niyo ang context nitong aking sulat. Pero yun ang nangyari. Nahuli ko ang girlfriend ko na may ugnayan pa pala sa ex-boyfriend niya na half-brother ko. Nabuntis pa niya ito. Inoffer ko pa ang sarili ko na pakasalan siya para lang ako ang piliin niya. Para lang maging akin siya. Pero kahit na walang kasiguraduhan doon sa kanyang ex na half-brother ko, hindi pa rin niya ako pinili. At pagkatapos ng ilang araw ay nabalitaan kong ikakasal na sila. Ayaw sana niya akong maging kasali sa kasal na yon. Pero gusto ng half-brother ko ang banda namin. Para sana kumbinsihin siya sa huling pagkakataon na ako ang piliin niya, ay pumayag ako para makalapit sa kanya sa kasal na yon. Kaya lang wala rin eh. Wala rin dahil kahit sa huling pagkakataon, ang kapatid ko pa rin ang pinipili niya. Sa huling pagkakataon, ang kapatid ko pa rin ang mahal niya. 2 years. 2 years ang relasyon namin. 2 years na halos araw-araw kaming nangangako sa isa't isa na kaming dalawa ang magpapakasal. Na ako yung lalaking papakasalan niya. At kapag kasal na naming dalawa, ako din ang kakanta habang naglalakad siya patungo sa akin sa altar. Pero napakadaya niya. Hindi niya tinupad ang pangakong yon. Hindi niya tinupad ang pangako niya. Tinupad ko naman ang pangako ko. Heto ako ngayon. Umaawit sa loob ng simbahan. Umaawit at inaantay na makarating sa altar ang babaeng aking pinakamamahal. Makarating sa altar at makalapit sa lalaking pinipili niya over me. Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan ang yugtong yon ng buhay ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ako nakamove on dahil nung mga panahon na yon, wasak talaga ako. Halos ayoko nang bumangon. Halos ayoko nang mag-umpisa ulit sa buhay ko. Halos gusto ko nang tapusin ang lahat. Pero buti na lang talaga at hindi ko ginawa. Buti na lang talaga at hindi ako nagpatalo sa sobrang lungkot at sa sobrang sakit. Ngayon, may kirot pa rin kapag naaalala ko pero hindi na kasing tindi ng dati. Konting kirot na lang. Kirot na lang ng katotohanan na niloko ako. Sa ngayon, Mama Mia, I'm starting to live my life on my own terms. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling single. Meron namang mga nakaka-date pero hindi po nagpa-progress yun. Siguro kailangan ko pang mag-heal kasi takot na takot pa rin akong maloko hanggang ngayon. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay niyo ng oras para nitong kwento ko. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Jacob. Oh, ayan na. That's a proof na hindi lang mga lalaki ang nanloloko. Hindi lang mga boyfriend ang naghahanap ng iba. Hindi lang mga boyfriend ang nahuhuli sa ibabaw ng kama na hubot-hubad kasama ang ibang nilalang, kundi pati rin mga babae rin. Love and cheating, honesty, loyalty, dishonesty, and disloyalty knows no gender. Lahat pwedeng magloko. Lahat pwedeng maloko. Nako, Jacob, alam mo bang napaka-strong mo? O, sa mga pareho ni Jacob na dumadaan ngayon sa parehong sakit, sa parehong hinanakit, nawa po ay maghilom kayong lahat. Nawa po ay mag-heal kayong lahat. Sabay-sabay po tayong mag-heal. Sabay-sabay po tayo. Charot, bakit nakikisabay yun? Broken yarn. Anyways, Jacob, I'm so happy na slowly you're getting there. Yes, hindi po madaling magtiwala ulit.
ang napaka-tricky po sa tiwala. Kasi kahit hindi siya ang taong bumasag sa'yo, kahit yung mga taong hindi naman bumasag sa'yo, ay nahihirapan kang pagkatiwalaan. Kahit hindi naman sila ang nanloko, hindi naman sila ang nanakit, pero sila rin ang magsasuffer sa mga consequences. Tama yung ginagawa mo, Jacob. Huwag ka munang pumasok sa isang relasyon. Siguraduhin mo munang maayos ka na. Siguraduhin mo munang pagmamahal talaga ang magiging dahilan kung bakit ka magmamahal ulit at makikipagrelasyon ulit. At hindi kalungkutan, at hindi revenge, at lalong-lalong hindi rebound. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa kwentong ito at nakaabot dito sa puntong ito. Thank you very much for all your support and love to this channel. Ayan, maraming salamat sa ating mga subscribers, sa mga suki natin. Thank you so much talaga. Kayo talagang dahilan kung bakit tayo patuloy na nag-upload kahit na medyo may mga pagkakataon talaga na mahirap po sa mga schedules and every factors and all. Pero thank you so much. At dahil po sa inyong suporta, nako, mag-a-upload tayo. Charot. Please do not hesitate to like and share this video or audio kasi wala pa rin tayong mukha, no? Kasi ang pangit-pangit pa, hindi pa rin natatapos itong ating hindi pa siya na nadudugtungan. Tama po ba ang term ng ating renovation? Kasi busy pa po ang ating renovator. And syempre, pa tayo? We're working on a budget. So, yun ang ating pakaabangan ng pagbabalik ng ating siopaw na pagmumukha. Okay? Please do not forget to subscribe to our channel and syempre, click the notification bell para always kayong updated sa ating mga uploads and sa ating mga activities dito sa channel natin. And para updated din kayo sa ganap ng buhay ni Mama Mia, paki-follow and like tayo sa ating mga social media accounts, Facebook, Threads, Instagram, and TikTok. That's Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. I love you all so much. Thank you very much for reaching up to this far sa ating kwento. Magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa susunod nating upload. Bye-bye!